Welcome to Sunday service. Surely we will be blessed if we keep on listening with me and my family and my brethren. Welcome. Open it with me in the book of Numbers. This is the story of, or the parable of the 10 virgins. Matthew 25, verse 1 to 10. Then shall the kingdom of heaven be likened unto 10 virgins, which took their lamps and went forth to meet the bridegroom. And 5 of them were wise, and 5 were foolish. Verse 3. They that were foolish took their lamps and took no oil with them. But the wise took all their vessels with their lamps. While the bridegroom tarried, they all slumbered and slept. Verse 6, And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh. Go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. And the foolish said unto the wise, Give us your oil, for our lamps are gone out. But the wise answered, saying, Not so, lest there be not enough for us and you. But go ye rather to them that sell and buy yourselves. Verse 10, And while they went to buy, the bridegroom came, and they that were ready went in with him to the marriage, and the door was shut. Praise God. Dalay ko ng mga pulong sa Diyos. Hallelujah. Number one of us, God. And as I preach your word, God, let your anointing fall to your servant this morning, God. I can do nothing without you, God. We rebuke any sickness and any infirmities in their bodies right now in Jesus' name. In Jesus' name. Ang tanan magaingon, dalay ko ng Diyos. Praise God. Before you sit down, my son, I will give you a message for the day that says, I will always be ready. Praise God. Dalay ko ng Diyos, magaingon sa pagpaglingkod. Nasayod ko mga igsoon na pwede na natin mamatian or gamay pa ko ginawalin ang Diyos hapit ng ubalit. Amen? Minsan din nakadungog na ang Diyos hapit ng ubalit. Nagkaapo na lang tayo mga igsoon na huwag ako niwaling ang Diyos. But I know mga igsoon na dunay kitakda na panahon nga ang Diyos umalik. And we should not be kanang maglangay-langay pa mga igsoon kay we know that God will come back sooner than later mga igsoon. Makita na nato ang mga signs nga ang Diyos kapit na yung bumalik. Karoon mga igsoon na po yung ginatawag nilang na impacts. No? Ito nilang kanang isigilaw ka saging order na yun. Na impacts. Dugay nagagulat ang Diyos na alagaran natin siya. God has been waiting for us for so long. And we have been waiting for His coming for so long. And when the time comes, di na siya magpaabot sa atuwa mga igsoon. Tunay taktang panahon sa iyang pagbalik. Amen? Ugulahan katong andam sa iyang pagbalik. Andam na ba mga igsoon sa pagbalik sa Diyos? I believe mga igsoon sa gitawag nila nga constant readiness o adlaw-adlaw nga pagpangandam. Dili lang sa panahon sa Domingo, dili lang sa panahon sa Miyerkules or Biyernes mga igsoon, apan adlaw-adlaw nga pagpangandam. 24/7, 365 days mga igsoon. Because we don't know kung kano sa mubalik ang Diyos. Dabay nasayod din mga igsoon kano sa mubalik ang Diyos. Bisan si appointed sa lugar ng igsoon para nasayod kano sa mubalik ang Diyos ng igsoon. That's why it's imperative for us to be always ready. Anytime, anywhere, I will always be ready. Amen. Sa scripture na ito ibasa mga igsoon, there were two groups mentioned. The wise and the foolish. The wise were prepared. They brought extra oil with them. Ang maalam mga igsoon, kanunay nga puno ang ilang lamparahan ug lana. They understood that waiting for the bridegroom might take time. So they made sure that they have enough oil to keep their lamps burning. They were spiritually ready. Hinaot mga igsoon kasama kita sa mga wise virgins mga igsoon. Dili kita masama sa mga foolish virgins mga igsoon that they assume that they had enough. Lisod kayo na mag-assume mga igsoon.
No? Amen daw. Kaya mag-assume nga kamo, pero di. Mag-assume nga na-label, pero friends ka di ay. Lisod kayo mag-assume mga igsoon. Ang mga buang-buang nagtuo nga okay ra. Abi nila napayla na ang ilang lampara. They were too confident in themselves. Lisod kayo ng overconfident ang mga igsoon. Grabe na ito kumpiyansa nga napapresensya sa Diyos pero wala na tayo mga igsoon. Sobrang kasalig sa kaugalingon. They did not prepare for the unexpected delay mga igsoon. And verse 6 says, "And at midnight there was a cry made, Behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him." Kinigdak na mga igsoon, midnight na. So midnight pasabot nga. Alas 12 na mga igsoon, midnight pa. Kini nga panahon mga igsoon, one ay tindahan nga abri. 7-11 na lang siguro mga igsoon. That's when the call came. And only then did the foolish virgins realize wala na isulod ang ilang lampara. It was too late. Ulahin ang tanan mga igsoon. So preparation should be constant. It must be continuous. Luke 12 verse 40 it says, "Be ye therefore ready, also, for the Son of Man cometh at an hour ye think not." Ang anak sa Dios na mga igsoon, moabot sa mga panahon nga wa nato una-una ang model ng pag-abot sa anak sa Dios mga igsoon. Matthew 25:13, Watch therefore, for you know neither the day nor the hour wherein the Son of Man cometh. Wala yo'y nakabalong igsoon kano sa mubalik ang Dios. So church, today, let's examine ourselves. Karong adlaw atong susihon ang atong kaugalingon. Are you ready? Anda ba ka mga igsoon sa pagbalik sa Dios? Naabayla na ang imong mga lamparahan. So what does the oil represent? Sige, tag-hisgot sa ng mga igsoon. Sa may girepresentahan ng oil mga igsoon? The oil symbolizes the presence and the power of the Holy Ghost. Kini nga ng mga igsoon nagrepresentar sa presensya o gahom sa balang Espiritu. Matthew 25 reminds us how crucial the Holy Ghost in our spiritual lives. Dili ni accessory mga igsoon, but Holy Ghost is a necessity. Yes, amen. But sadly, sometimes we no longer give it value what it truly serves mga igsoon. Usahay murag wa na nato taga-ibili. Taga-itinuod nga bili mga igsoon ng balang Espiritu. We've grown to use to routines without refreshing, to use to motion without anointing. 2 Timothy 3:5, having a form of godliness but denying the power thereof, from such turn away. Ang Diyos mga igsoon kanunay nagabuko siyang balang Espiritu. And we should seek mga igsoon kanunay sa balang Espiritu. This morning mga igsoon, let me remind you, let me enumerate the importance of the Holy Ghost in our lives. Number 1, the Holy Ghost, it is our ticket to heaven. O ka na ang atong ticket mga igsoon, padulong dito sa langit mga igsoon. Bisan ang saon ni mong sakay o aeroplano kung wakay ticket mga igsoon, panaupod ka. Amen? John 3:5 it says, Jesus answered, Verily, verily, I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and of the Spirit. You cannot enter the kingdom of heaven without the Holy Ghost. Right. Amen. Dili ka kasunod sa langit mga igsoon kung wala ay balang Espiritu. When Jesus spoke to Nicodemus in John 3, He wasn't given suggestion mga igsoon. He was giving a requirement for salvation. There is only one baptism. Nasabi kita mga igsoon, there is only one baptism. Yes. Hallelujah. Ephesians 4:5, one Lord, one faith, one baptism. But this baptism has two elements mga igsoon. Baptism in water and baptism in spirit.
Baptism is in water, mga igsoon. Acts 2:38. Kaysa nakamemorize na mga igsoon. Ayan. Praise God. Oh, ginagawa ko ang paglaban nga verse ng igsoon. Acts 2:38. Then Peter said unto them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Baptism in Spirit, Acts 2:4, and they were filled with the Holy Ghost and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. Baptism in water alone is incomplete. And baptism in Spirit alone is incomplete also. Amen. These two must go together. Yes. You must be baptized in water and you must be baptized in the Holy Ghost. Acts 10:44-48 brings on the story of Cornelius and his household. They received first the Holy Ghost. Nasayod kita sa istorya mga igsoon ni Cornelius. They received first the Holy Ghost. They spoke in tongues. Yet Peter still commanded them to be baptized in water. Amen. Why? Because even though they already received the Spirit, the new birth must be included, mga igsoon. Water and Spirit. Acts 10:47, can anyone keep these people from being baptized with water? They have received the Holy Ghost, the Holy Spirit, just as we have. Without the Holy Ghost, we cannot enter the heaven. Number 2, the Holy Ghost only ang silyo sa atong kaluwasan. Ephesians 4:30, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ang Balaang Espiritu mauni ang silyo sa tinuod na kaluwasan. Without the Holy Spirit, you are not sealed. Sa kalimutan mga igsoon, daghang produkto o tanang produkto nga legit adunay silyo. Ang silyo ng kabutang mga igsoon, or ang silyo gikan sa FDA, DTI, sa manang mga ahensya mga igsoon, BIR, o labot ng ahensya nito. Praise God. And what do you usually read sa package mga igsoon? Do not accept if seal is broken. Why? Kaya ang silyo nga, original mga igsoon, ang timailhan na original ang inyong product, nanay silyo. Kung walay silyo, pwede na PK mga igsoon. Daghan na PK or imitation karong panahon ng mga igsoon. Tanan mga igsoon, ingon ganin nila, God created the heaven and the earth, and the rest made in China. Praise God. Anay ko nila mga igsoon. Daghan na imitation mga igsoon. But one way you can confirm that it's legit if there are sealed mga igsoon. Dagan na karon kusog musik itong hallelujah. Dagan karon kusog musik itong praise the Lord. Kusog mo dahil pa kaysa sa atuwa mga igsoon. They dress more conservative than us. Tagas pagbuhok sa atuwa mga igsoon. But dili na siya maoy silyo mga igsoon sa tinuod na kamaturan. Ang tinuod nga silyo sa kaluwasan maura ang Balaang Espiritu. If any man have the Spirit of Christ, he is none of these. Romans 8:9. You can look apostolic. You can act apostolic. Even shout like Pentecostals. But if you don't have the Holy Ghost, you are not skilled. You are a fake product of soul. Number 3, Holy Ghost, it's the agent of resurrection. Romans 8:11. But if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead lives in you, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who lives in you. We will never be raised from the dead without the Holy Ghost. Si Kristo mga igsoon namatay sa iyong pagkatauhan, but the Spirit didn't die with the body. After 3 days, nasayod ka na nga nabanhaw ang Diyos mga igsoon. Nabanhaw si Isu Kristo. And forever He lives mga igsoon. Wala siya namatay pagbalik mga igsoon. Just as the Spirit raised Jesus, it will quicken our mortal bodies. Without the Holy Ghost, we cannot be part of the resurrection and the rapture. Amen. Muning ingon ni Apostol Pablo mga igsoon nga atong lawas mausab gikan sa corruptible ngadto sa incorruptible bodies mga igsoon.
mahimok tang bagong tao mga igsoon panahon sa rapture. Amen? Di sa ganahan mausap ang ilang itsura mga igsoon. Amen. Praise God. Ato sa nang sabutan sa Ginoo mga igsoon. Sabon pa lang atong itsura mga igsoon. And when the rapture comes, you will not be included if you don't have the Holy Ghost. Ano na tayo karaang kanta na pilpi ginakanta mga igsoon ka na kung bumalik si Jesus, umuban kayo na kung sa langit mong kuluyan ang sa kanan. Nyak mo kay Holy Ghost mga igsoon, mukanta ka kung mubalik si Jesus, umuban kayo na kung tubag ang anghel daw mga igsoon, kung paubanon. Ano mga igsoon? Kita kanta kung mubalik si Jesus, umuban kayo na kung sure kakag paubanon ka. Praise God. Kanunay na itong ginahandong nga makaapil ta sa rapture. Amen? O nang kanunay ta mga igsoon nga katimuha mga igsoon nga musiba. Kaya ang atong ginapaabot dili manini kalibutan na batang rapture mga igsoon. Pero kung wala tayo Holy Ghost, marapture ka karon balik si Jesus. Imong eksaktong doktrina mga igsoon dili na mo'y basihan sa rapture mga igsoon. Kaya kung oneness of God ra ang makagaranti nga ma-rapture ta mga igsoon, si Lucifer una nga ma-rapture mga igsoon. Kung doktrina lang ang basihan mga igsoon, kay si Satanas swito sa oneness of God mga igsoon. Amen. Amen? He is a staunch believer of one God. He has been with God before he became Satan. But even if you're not expert in doctrine and theology, but if you have received the Holy Ghost, you have God's promises. Yes, amen. That when the rapture comes, you will meet Him in the air. Amen. Palakpakan na ito ang Diyos. Number 4, the Holy Ghost is the guide to all truth. John 16:13. But when the Spirit of truth comes, He will guide you into all truth. He will not speak on his way or on his own. He will speak only what he hears, and he will tell you what is yet to come. The greatest teacher of truth is the Holy Ghost. Without the Holy Ghost, no one can truly guide us to the truth. Without the Holy Ghost, dali na ta ma-deceive mga igsoon sa mga binig na pagtulunan. Daghan na kayo makita mga igsoon ng mga bagong doktrina mga igsoon. So kung wala ang Holy Ghost sa itong kasing-kasing, dali na kayo na malibungan hining kalibutan ng mga igsoon. But if you have the Holy Ghost, bisan di kayo kakabalong explain mga igsoon, but deep inside you know what is right. When others says na dunay duha o tulo ka Dios, when others will say the biblical teachings are outdated, the Holy Ghost mo na maghumong sa imuhang mga igsoon nga dili na mo'y kamatuuran. Ephesians 1:17 and 18, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him, the eyes of your understanding being enlightened. The Holy Spirit opens our spiritual eyes so we can truly understand God's Word and His will. The Holy Spirit or the Holy Ghost will not only teach us, but also warns us. Warns us of error and reveals the future. This helps us stay to the right path and prepare for what's coming. 1 Corinthians 2:10-12, but God hath revealed them unto us by His Spirit. For the Spirit searcheth all things, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teaches, but which the Holy Ghost teacheth. The Holy Ghost you receive will guide us in all truth. Number 5, the Holy Ghost, source of renewal. Titus 3:5, not by works of righteousness, which we have done, but according to His mercy He saves us, by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. The Holy Ghost is one who regenerates us. Kahatag ni siya bagong kinabuhi sa atong espiritu mga igsoon, mao ng Holy Ghost. Why do we need to be filled with the Holy Ghost? Because the strength, because the commitment
we had yesterday, they are not the same as today, mga igsoon. We might have been very committed to God yesterday, but karon ba sinawala ng atong puso communication, mga igsoon. We might have been prayerful, we might have been faithful yesterday, pero basin karon bibulang na ta sa mga pag-ampo o sa pag-alagad kaniya. This moment, mga igsoon, it's a right time for us to be renewed. Amen. We need the revival in our hearts, mga igsoon. We need the Holy Ghost to renew us. We need the Holy Ghost to regenerate us, to bring back the original fire and passion in our hearts, mga igsoon. Ang tao nga puno sa Holy Ghost kanunay na siyang uhawon, mga igsoon. Mauna siya gahatag kanatuugan na sa mga butang na spiritual, mga igsoon. Kaya kung wala na ang Holy Ghost sa atong mga kasing-kasing, karnal na ang atong mga paghunaw-na, mga igsoon. Spiritual things are foolish in the carnal-minded. 1 Corinthians 2:14 says, "The natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him. But for us, who are led by the Spirit, who are led by the spiritual things, kining mga butang, mga igsoon, will give us life, mga igsoon." The Holy Ghost is the source of our renewal. It regenerates our hearts. It refreshes our spirits every day. Psalms 51:10, "Create in me a clean heart, of God, and renew the right spirit within us." This morning, let us examine ourselves. Let us examine ourselves, mga igsoon. Is our lamp filled with oil? Dapat ba ang Holy Ghost sa atong mga kasing-kasing? Never assume. Walay lang makahatag na o gusto kung dili ang presensya lamang sa Diyos, mga igsoon. John 4:4 says, "Greater is He that is in me than he that is in the world." Dako ang Diyos nga atong gialagaran, mga igsoon. Gamhanan ang Diyos nga atong gialagaran. But when this greater in me is no longer in me, powerless na, mga igsoon. We thank God nga ang atong church ginabless sa Diyos, mga igsoon. Nagka-modern na ang atong mga equipment, ang atong mga instruments, ug atong mga programa. Pero ang Diyos wala na nagtanaw sa atong mga programa, mga igsoon. Ang Diyos nagtanaw kung unsa ang sulod sa atong mga kasing-kasing. So before we break forth into shouting, into dancing, into singing, we should first ask God to cleanse us. Cleanse our hearts and cleanse our minds. Our singing and dancing will only be a mere entertainment without the Holy Ghost. Ingon kay ni Reverend Wayne Hanley, mga igsoon, we dance, but this is not a dancing hall. We sing, but this is not we shout, but this is not a recreational hall, mga igsoon. We sing, but this is not a concert hall. We do all these things to worship the Lord, mga igsoon. We must always check if the Holy Ghost is still with us. Do not assume. Ano na natin i-check ang atong kaugalingon na niya ang pabang presensya sa Diyos or wala na. Yes, pinita mo singgit nga way Holy Ghost. Pinita mo kanta nga way Holy Ghost. Pinita mo luksong nga way Holy Ghost, mga igsoon. Pinita mo sayaw nga walay Holy Ghost. But without Holy Ghost, it's powerless. Kanang mga butangang, mga igsoon, it's vain, mga igsoon, kung wala ang Holy Ghost, mga igsoon. Ang kusog na singgit, dili nang garanti nga doon na tayo Holy Ghost. Don't get me wrong, I still believe in singing and shouting. Pero kinahanglan inubanan kini sa gahom sa Dios, mga igsoon. Maunay makapahadlok sa kaaway. Not merely shouting that drives away the enemy, but the shout of the triumphant, the shout of the victorious, the shout of the Holy Ghost filled people. Praise God. The shout of the Holy Ghost, mga igsoon. The shout of the Holy Ghost filled people will drive the enemy away. Ug adunay mga butang nga dili nato pwede i-rely sa uban, mga igsoon. Our salvation is personal. Ang atong kaluwasan, mga igsoon, iya-iya kini, mga igsoon. Dili porke
Kay ang imong ginikanan ang alagad sa Dios mga igsoon, garanti na nga makaadto ka sa langit. It's personal mga igsoon. Ingon kay ni Joshua, choose you this day whom you will serve. But as for me and my house, we will serve the Lord. Ayaw isalig ang imong kaluwasan sa uban. Ayaw isalig ang imong pagdayeg sa uban mga igsoon. Ayaw isalig ang imong pagampo sa uban. Ayaw isalig ang imong commitment sa uban. Personal kini nga butang, di mo ni pwede i-delegate sa uban. Let us seek God daily. Let us renew our commitment with Him. Let us examine ourselves. Let us ask God to give us deep hunger for His presence. The Word and the Spirit of God are useless to those without appetite. Sama sa pagkaon mga igsoon, bisan inasal man ang utang sa mga tubangan kung busog ka, ikaw baon. Murag di mo mag-pira. Kaon gyapon mga igsoon. Di ka ganahan mga igsoon or di mo ma-appreciate kung busog ka. We should ask God to give us appetite for the spiritual. Until God gives you this appetite, di ka ganahan luminaw sa puno sa Diyos. Di ka ganahan mo appeal sa mga pagdayeg, sa mga fellowship mga igsoon. We should ask God to touch our minds. Kaya ang tao gutom mga igsoon, bisan pag ginamos, ang gihanda niya sa tubangan mga igsoon, mukhaon niya mo na siya, kaya gutom siya mga igsoon. So once God open our understanding, you will start to appreciate spiritual things. So there must be a hunger for us to truly appreciate the things of God. Ingon sa Matthew 5:6, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Hunger tells us you're still healthy. Ang kagutom mga igsoon, sinyalis na nga healthy pa ka mga igsoon. Isang mga naggutom din mga igsoon. Kung wala kay sakit, or kung na kay sakit mga igsoon, ang tanang hinungdan sa sakit ka nang munay gana. Amen? Amen. Dapat mo'y nakita nga nagsakit na kusugin pa. Lahat na nasakit, iya ang nagsubito na nasakit. So if you lose your appetite for worship, if you lose your appetite for fellowship, for prayer, for fasting, it's a sign that you are spiritually sick. Amen. Kung di nakaganahan mo appeal sa mga fellowship, mga igsoon, susiha ang iyong spirito mga igsoon, basi aduna na naibalatian. So tinatawag si St. Peter mga igsoon. If you lose your appetite for worship mga igsoon, unang sinyalis nga you are spiritually sick. But if you still have the hunger and thirst, dako pa ang imong chance nga mabuhi pa o maaptan pa ang pagbalik sa Diyos. Ang mga taong healthy, kung tayo appetite, wala na pili. Bisan unsa pa ang ilang kaunon. If you have a healthy appetite, bisan pa kinsa ang magluto mga igsubukaon gyapon ka. Nakaito na mag-buffet nga ang tanong kinsa nagluto ani. Kung wala mga igsoon, kay gigutom ang kabisan, kinsa pa'y naglutoan na, imo ginang kaunon. Dili kini naghisgot kung kinsa'y nagluto, apan naghisgot kini sa pagkaon. So bisan pa kinsa ang ubarog diri sa tubangan mga igsoon, kung nakay kagutom, maminawin ka sa pulong sa Diyos mga igsoon. Ito nga ni John Arnold, it is not the preacher but it is the message mga igsoon. Matthew 25, it says that the issue is not ang kakulangon sa oil. Abunda ang oil ni anang panahon ng mga igsoon. Gani sa pagkawas sa mga buang-buang mga igsoon, sa pagpalit nila, nakapalit sila og lana. Apan sa ilang pagbalik, sirado na ang purtahan. The issue is not about the oil, apan ang ilang sobrang mapagsalig mga igsoon. That's why di kinahanglan nga aduna tay kanunay nga pagpaanta. Dili lang sa panahon sa Domingo. Dili lang sa panahon sa Miyerkules mga igsoon or sa Biyernes. Kay base ng Diyos mabalik panahon og Lunes mga igsoon. Dili Domingo. Base ng Diyos mabalik sa Wibis ug dili Miyerkules. Swerte ta mga igsoon kung mabalik ang Diyos sa panahon sa Domingo nga nakakata sa mga pagdayon. Apan lang optimalas mga igsoon na kung mabalik si Jesus
nga dili nata Kristohanon sa paggawas nato mga igsoon. Usa ang atong pagka-Kristohanon mga igsoon, dili ni siya every Sunday lang mga igsoon. Adlaw-adlaw kanunay ta pagka-Kristohanon mga igsoon. Praise God. Psalms 42 nag-ingon, as the heart panted after the water brooks, so panted my soul, O Thee, O God. Aduna siya ilalong mga igsoon. Ang salamista, aduna ilalong nga pagpangandoy sa Dios mga igsoon. Ingon ana dapat ang atong attitude. Bisan unsa pagta nagkadugay sa pagpangalagad mga igsoon or nagkatigulang nata sa pagpangalagad, kanunay ra gihapon nato mingawon mga igsoon. Kanunay ra gihapon tang mingawon sa uhawon sa presensya sa Dios. Dili porke 20 years na ta nangalagad mga igsoon, chill na lang ta. No? Dapat mga igsoon, nagkadugay ta sa pagpangalagad mga igsoon, nagkalami ang presensya sa Dios sa atong kasing-kasing. Sama ni Jacob mga igsoon, na iyang igapos ang iyapani sa Diyos, ingon siya, I will not let you go until you bless me. There has to be a deep hunger for God at all times. Apostle Paul said, be filled with the Spirit always. Nga naman, kay bisan unsa magwampo sa imong sakyanan kung wala na gasolina, di na magagat. Dili na nimo madala sa bisan asa kung empty na ang gas mga igsoon or empty na ang tangke. But adunay ginatawag na reserve gas ang atong sakyanan mga igsoon. Kung wala nay or mudagan pa na siya mga igsoon pila kilometro, pero kung di na nimo tubilan, mumunong ra gyapon na siya. So church, uban ka nato ba sinagadagan karon nga naka-reserve na ng atong gas. Ang kainit nga atong nagalala Sunday, dili na mo gihapon ang atong gilala karon. Aban taon-taon mawagtang na kanang adangap kainit mga igsoon kung nagsalig ta sa reserve gas. O nang ikinahanglan nga kita kanunay magpakabuno sa balang espiritu mga igsoon. Bisan unsa pagkagwapo sa atong sakyanan kung wala na gasolina, it won't run. Our church program without the Spirit of God is all nothing mga igsoon. Success and blessings are nothing without the Spirit of God. Ang imong sakyanan mga igsoon sa pasapag-iingon mga igsoon, it will not run kung empty na ang iniyang tangke mga igsoon. O nang ikinahanglan nga kanunay kitang magpakapuno sa balang espiritu mga igsoon. Dili na magsalig sa Mr. Oil. Dili na magsalig sa revival kagahapon or last Sunday mga igsoon. Dili sa kadaugan kagahapon ta magsalig. Ikinahanglan karon aduna tay tamis mga igsoon or lapas ka sinatian ang po sa presensya sa Dios mga igsoon. Kinahanglan karon aduna tay bagong kasinatian sa presensya sa Dios. Ang kagahapon mga igsoon history na lang na. Kinahanglan nato new strength mga igsoon. Kinahanglan nato new power gikan sa Spirit of God. Matthew 4:31, but they wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Ang sikreto dahil sa paglahutay mga igsoon o ang kanunay nga pagpakapuno sa balang espiritu. Ang atong lupa nga giampilan mga igsoon dili ni mapaspasan mga igsoon. Palahutanay kini mga igsoon. It is about what you learn, or it is not about what you learn theologically, but what fills your heart that will keep you moving. Ang gas kinahanglan para mudagan ang sakyanan. Ang Espiritu Santo sabing kinahanglan para maglihok ta mga igsoon. Ang atong talento, ang atong abilidad, ang atong titulo, ang atong posisyon dili na oil mga igsoon. The truth is not the oil. Knowing the oneness of God is not enough. They that worship God must worship Him in spirit and in truth. If you have the truth without the Spirit, dili na sapat mga igsoon. Okay, if you have the truth without the Spirit, you will become legalistic.
if you have the Spirit without the truth, may mausap kang fanatic. Yes, yes, God. So you must have the truth and you must have the Spirit. The truth is not complete without the Spirit. Kaya kung wala ang Espiritu sa Diyos sa atong kasing-kasing, walay bili ang atong kinabuhi mga igsoon. Walay gamit ang atong pag-exist. It is the Holy Ghost that makes us valuable mga igsoon. It is the Holy Ghost that makes us beautiful. It is the Holy Ghost that makes us worthy mga igsoon. Without the Holy Ghost, we are nothing. Walay kahulugan ang atong kinabuhi mga igsoon kung wala ang presensya sa Diyos. It is the Holy Ghost who shapes us. It is the Holy Ghost who empowers us, who makes us what we are today. Dili tungod sa ato ang kagwamo. Nahilo man mo mga igsoon. Dili ato ang panahon. Dili tungod sa atong kagwapo mga igsoon, nga mahimo kitang bililhon ining kalibutan mga igsoon. Ang panangbalang spirito lang mga igsoon makapahimo na what we are today mga igsoon. John 7:37, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. So if you are thirsty mga igsoon, don't wait for God to come down. The invitation is clear. You must come. Just like a thirsty person, he will do anything to find water mga igsoon. No matter how dangerous, no matter how hard the journey, you cannot settle down. You cannot search or stop searching until you find the living water. Psalms 42 says, as the heart panted after the water brooks, so panted my soul after thee, O God. So if you are really thirsty to God, if your soul longs for His presence, then seek Him now. The living water is only found in the presence of God. Ang balang espiritu mga igsoon, makaplagan na kini sa or ang atong kauhaw matagbaw ra sa balang espiritu sa Dios mga igsoon. Palakpakan nato ang Dios mga igsoon. And this morning, I want to encourage everyone, let's seek God mga igsoon. Atong pangitaon ang Diyos. And let me remind you this morning, our hearts is only designed for the presence of God. Sa masasakyanan, kung kana na disenyo sa diesel, mga igsoon, di na mo bilang gasolina. Ang atong kasing-kasing disenyo kini sa Espiritu sa Diyos. Ayaw pasunti o garbo ang imong kasing-kasing. Ayaw pasunti o mga Espiritu nga dili sama sa Diyos mga igsoon, maguba ka na. Pride will destroy you. Murmuring spirit will destroy you mga igsoon. Holy Ghost radaban ang magpuyo sa atong kasing-kasing. Ayaw pasunti kini og laing espiritu. It's your choice. Pride, deception, or lust, mo ba nang ipasulod sa imong kasing-kasing? Our hearts should be exclusive only in the presence of God, mga igsoon. John 7:37, in the last days, that the great day of feast, Jesus stood and cried, saying, if any man thirst, let him come and drink. Ang taong giuhaw mga igsoon, wala na siya nagbulag ng tubig muluhol sa niya. Ingon sa Diyos, let him come and drink. Wala man ako ng Diyos mga igsoon. Only the thirst can come and drink. Ang tao ra nga giuhaw ang mangita og tubig. Dili na siya mahulag mga igsoon, apan siya mismo ang mangita sa tubig. Bisan unsa pa kadelikado ang iyang katubangon, di na siya musibog, hantod di niya makaplagan ang tubig mga igsoon. He will do anything. He will seek for water. And mangita na siyang tubig mga igsoon. And the water is the Spirit of God mga igsoon. The water is the presence of God. Karong tanda mga igsoon, kumuhaw ka pangitaw na to ang presensya sa Diyos. Hallelujah, palakpakan na to sa mga Diyos mga igsoon. So church,
this morning, let's examine ourselves. Iuhaw pa ba ta sa presensya sa Diyos? Kung iuhaw ta sa presensya sa Diyos, mga igsoon, atong sugdan sa magdayeg ng Diyos. Let's all stand. Hallelujah.